Alright guys, ang magandang hapon, umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. At mayroon tayong reaction video dito sa ating COMELEC, Governor at ilang mayor sa Luzon kasama sa inimbestigahan na umano'y vote buying. At panoorin po natin inimbestigahan ng Commission on Election isang gobernor at ilang alkalde sa Luzon dahil sa umano'y pagkasangkot sa vote buying. At panoorin po natin. No other further ado, let's go. Benedict, paano nasabi ng COMELEC na sangkot sa vote buying yung mga inaakusahang opisyal at yung partikular na ginawa nila? Aga wala ngang tinukoy na lugar ito si Chairman George Erwin Garcia kanina. Pero ayon sa kanya, ito ay sa isinagawang validation ng COMELEC. Sa panayam natin kay Commission on Election Chairman George Erwin Garcia, sinabi niya na ito ay kinabibilangan ng gobernador at mga alkalde. Meron po kami iniimbestigahan isang governor at 13 mayor sapagkat mukhang sa bahay pa nila pinadidistribute yung iba mga pag-aari po nila. Sinabi rin ni Chairman Garcia na sana niya ay hindi na nakikialam ang mga ito sa isinasagawang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ano ba pinili naman ng third floor, di ba? Napakadami po natin iniimbestigahan, nakarating po lahat sa atin. In fact po yung iba, pinapuntahan natin yung mga lugar na nire-report sa atin. Unfortunately, hindi naman po pala katotohanan. Madami rin po mga tumawag na fake news pala yung mga sinasabi. Samantala, kaninang bandang alas 7:30 ng umaga ay nakaboto na si Chairman Garcia sa kanyang polling precinct sa barangay Banabaserca, Indang, Cavite. Sa pagboto ni Garcia kanina ay umabot lang siya ng halos 5 minuto para makapili ng kanyang napupusuang kandidato. Aga matapos naman niya bumoto ay pumunta muna ito sa Indang Central School bago dumiretso dito sa Paliparan 3 Elementary School para mag-obserba sa automated election. Ngunit gaya ng inaasahan ay may ilang vote counting machine ang pumalya, pero dahil may nakaantabay na contingency BCM ay kaagad namang natuloy ang eleksyon. Hindi naman nasira pero nag-jam. Yan po ay sakit na ng vote counting machine simula po ng 2022 elections. Yan po talaga mag-jam dahil sa nag-iinit. Kailangan ng electric fan, kailangan ng paypayan. Dahil nga po, lumang-luma na yung mga makinang yan. Expected po natin yan. In fact po, noong isang araw, nung magkaroon tayo ng final testing ng sealing, nagkaroon na rin po ng ganyan diferensya yung mga makina. Alam na po ng mga teachers ang gagawin, sanay na po sila. Ang ginagawa po nila, tinataas nila yung mga makina, nilalagyan sa ilalim ng kahit anong karton o kahit na anong pang-taas lang, at pagkatapos dire-diretso na rin mahuhulog yung mga balota. Humingi naman ng pasensya ang COMELEC lalo na sa ilang senior citizen na hindi residente ng Muntinlupa at Naga City na maagang nagpunta sa mga voting centers. Aga dito ayon sa City COMELEC election supervisor dito, meron lang isang BCM na pumalya at isang SD card naman ang reconfigured. Aga. Alright guys, napakinggan natin ang mga ilang pumalya na machine na gobernor ng ilang mayor lungsod na kasama na inimbestigahan sa umano'y vote buying. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless and peace out.